binigyan nga kami ni kumare ng sinantulan or gulaying sinantol or kinayod nga na santol. Sa mga nakakaalam nga nito, alam nyo na yon. Kaya naman for today's video, samahan nyo nga si Habibi or samahan natin si Habibing gumawa or magluto na sinantulan with pork and shrimp. Yan nga ang in-advise ko na ilahok at ang iba nga ay sinasamahan pa rin ng isda. Depende pa rin naman sa inyo yan kung anong gusto nyong ilahok dito na babagay sa sinantol. Kung anong trip nyo. At syempre hindi pwedeng mawala ang gata. Kailangan nga ay madaming gata dito dahil matakaw nga to sa gata. At syempre ang pangkaraniwang ingredients, sibuyas, bawang, at syempre hindi pwedeng mawala ang sili na paborito ni Habibi. At sa mga nakakamiss ng aking kawaling pangmalakasan na marami na pinagdaanan na palagi nga namin kasama sa buhay sa araw-araw, inuna nga muna isang kutsa ang pork. After nga hindi ko na nabidyuhan, nakalimutan ko eto nga at inilagay na yung gata, sili, sibuyas at bawang. Habang hinintay nga kumulo itong unang gata, ito nga at nalinisan na at hinugasan na ang shrimp. I-set aside nga muna ang shrimp at ilalagay na rin yung santol or yung kinayod na santol or sinantulan na piniga. Yes mga karimix, pipigain nyo po yan. Mga maraming stock ng sinantulan or kinayod ng sinantol, binuburo nila yan, nilalagyan nila ng asin. At pinipigaan nga yan para mawala ang asim. Depende yan sa choice ng panlasa nyo kung ayaw nyo ng sobrang asim or maasim. Yung iba kasi gusto yung may asim-asim. Kaya talaga nakadepende yan sa panlasa nyo. At kitang-kita nyo naman, naiiga na agad ang gata habang hinahalo. Ganyan nga yung katakaw sa gata, kaya naman more gata ang kailangan dito. Hindi nyo naman pagsisisihan pagkatapos dahil sobra naman talagang sarap. O diba, nangingibabaw ang mga pork at ang sili. At pag okay na nga siya, pwede nang ilagay yung pangalawang gata or huling gata. Yes, kailangan nyo mag-reserve pa ng isang gata kasi talagang matakaw siya sa gata or makagata nga talaga ang sinantol. Kaway-kaway sa mga kagaya kong kumakain or mahilig sa sinantulan. Madalang nga rin magkaroon nga ng santol. Seasonal din ba? Kaya naman talaga sa mga mahihilig sa sinantulan dyan, namimiss or mamimiss nyo talaga. Hindi ako ang nagluto nito or nag-prepare nito mga karimix, si Habibi. Hindi yan kaya ng powers ko. Shout out sa kumare kong kapitbahay na nagbigay sa amin ng kinayod na santol. Sa ulitin. Char. Ang kapal ng mukha, no? Nag-request pa. Gusto pa may kasunod. Uy, bumili ka. At eto na nga ang favorite kong shrimp na pwede nang ilagay. Para nga sumabay na rin siya sa pagkaluto. Madali lang naman kasing maluto ang shrimp, kaya naman pwede mo na yung ihuli. O diba, itsura pa lang at amoy pa lang nito talaga namang magugutom ka na. Ihanda nyo na ang bahaw dito. Siguradong tao, bang kaldero, pati ng kapitbahay. Halu-haluin nga lang at eto na nga siya. Intayin lang natin na mas maluto or mas maiga pa. At ganyan nga ang gusto ko sa sinantulan. Yung medyo nag-orange at langis pa. Sirang-sira na naman talaga ang diet nito. Kaway-kaway sa mga kumakain ng sinantulan. At sa may mga sariling version ng sinantulan at kung ano-ano mga nilalahok. Yung iba kasi alamang lang. At maya-maya pa nga, eto na at ready na at pwede na tayong kumain. Tara mga karimix, let's eat! Since hindi nga to pwede sa akin Junakis, pinagluto nga ni Habibi itong batang to ng tortang talong. Yes, tortang talong dahil kumakain naman siya nito. At hindi pa nga ako tapos kumain pero nag-iisip ako kung kukuha pa ba ako ng kanin after nung nasa pinggan ko. O diba, hindi ka pa tapos kumain, yung nakagat kasunod ang iniisip mo. Lumalabas talaga ang kasibaan ko kapag mga ganitong klase ang inuulam. Gaya nga ng talbos ng kamuting kahoy or talbos ng balinghoy at ang ginataang gabi. Kapag ganyan nga ang mga klase ng ulam na uulamin ko, talaga namang limot ko ang salitang diet. At yun lang for today's video mga karimix. Salamat!